Nawain ang katayuan ng ating kapwa at magsikap makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Darating ang araw na tayo magsusulit sa Diyos na siyang tagapagtanggol sa mga nangangailangan at napapabayaan. Kabilang sa mga nangangailangan ng ating kalinga pakikisa sa ating lipunan, ang mga mandaragat na kadalasang malayo sa kanilang mga pamilya. Alalahanin natin sila sa ating pagulita sa pambansang araw ng mga mandaragat at linggo ng migrante. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga pari, religyoso at laikong tumutulong sa mga mandaragat sa buong mundo. Nawa ang Eucharistia natin ngayon maging spiritual at tulay ng mga mag-uugnay sa ating lahat. Ang banal na misa po sa araw na ito alay sa salamat para sa recovery and all the blessings received. Thanksgiving Mass offered by Agape family. Thanksgiving Mass offered by Sara Benavente for the cumpleaños today for the souls of Felix Adelaida, Danilo Corazon, Nilodi, Regina, and all the souls in purgatory. For the souls of Maria Madela, George Madela, Aquilino Madela, Marcela Gontapay, Roberto Madela. Kay Agapto Alagon, Basilia Alagon, Gliope Lagatiera, Rodrigo Lagatiera, Rodrigo Lagatiera Jr., Joselito Lagatiera, Leiro Lagatiera Jr. Tayo po ay magsitayo para po sa panimula ng pagdiriwan. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos sa inyo mga kapatid, na lubha at pagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagtutulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga nanay,
at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong aking Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
misa na ito ay ating inihalay para sa pasalamat ni Sara Benavente sa kanyang kaarawan. Thanksgiving Mass offered by the Catholic family. Thanksgiving Mass for the recovery and the blessings received. Kasali nito yung mga kaluluwa nila Felix, Adelaida, Danilo, Corazon, Regina, Lodi, and the Souls. Ama namin makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong langit ipinapakita ay pagpapagod. Padaluyin mo sa aming walang kumpay ang kagandahang loob mo sa amin inilaan upang sa pagkamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pinagkakaloob mo sa kadakilan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsipo para po sa pagpapakalan ng salitang ito. Walang sino man ang kinasulutan makasariling maglustay, samantala marami ibang tao kulang na kulang sa kanilang mga pangunahing kailangan. Gayon ang mahigpit na paalala ng Panginoon sa mayayaman noong panahon ni Amo at sa ating lahat ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinabi ng Panginoon. Makapangyarihan, kahabag-habag kayo ay namumuhay na maginhawa ni Sion. Kahabag-habag kayo na mahihiga at magagalang ng kama, at nagpapahigas sa malalapad na hilayan, habang nagpakabusog at masarap na pagkain. Lumikha pa kayo ng may awit na salin sa mga alpa. Tulad ni David, sa malalaking mangkok na kayo'y umiinom na alak, at mamahaling pabango ang ipinahin ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating pagwasak sa Israel? Hindi. Kaya kayo ay unang ipagtatapon na matitigil na ang inyong mga magiging pagsasayang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
si Timoteo ay patungkol din sa atin ngayon sapagkat kaisa tayo sa parehong pananampalataya at mga pangangkuhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamumuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaapuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pagkikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yaman dyan ka tinatawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato. Inuutos ko sa iyo ang mga tagubilin ito'y pananatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Sa takdang panahon, siya ihayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni naman. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang sa pangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang kulubing nagngangalang Lazaro, taddad ng sugat na nakalumpasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nalalapitan siya ng aso at dinidilangan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at ang kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa buhay na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak,
alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ng durusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyang at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, pinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Pabarungin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa ating lahat. Pakikirit naman po ng katabi ninyo. Sabihin mo, yung utang mo mamaya. May pag-uusapan tayo. Hindi po ba? Mga kapatid, napakaganda po ng ating mga pagbasa. Of course po, sa lahat po ng panahunan, napakaganda po ang salita ng Diyos. Ika nga sabi ni San Pablo, nung siya'y nagsulat sa kanyang kaibigan na si Timoteo. Timoteo, ang salita ng Diyos ay sadya nagbibigay ng alituntunin sa atin. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon para gawin mo ang mabuti sa panahon ng mga kahirapan. Ito rin ay nagpupuno ng kaalaman at karunungan sa tao para gawin ang tama kung siya'y nalalagay sa kahirapan, lalo-lalo na sa mga desisyon sa buhay. Sa ating mga pagbasa, ito ay isang paalala. At before tayo magpatuloy, alam ko excited kayo sa darating ng mga bibigyan. May nag-birthday, kanina may nag-dribble naman ng bola, parang excited na. Sa October 5. So in anticipation, sana mga tatay dito maglaro ng basketball sa umaga ako magre-referee para pangkalahatan at pampamilya. Na ginibitaran ako ni Father Brady na magbiriwang ng misa na ito, inaalala ko, napakarami pa naman ang upuan dito. Noong 2 taon na nakakaraan, parang kalahati lang yata ng mga upuan. Saka yung mga madre, nag-donate ng mga upuan. Sabi nila, para sa inyo doon kasi marami ang magsisimba. Pero ganoon pa rin nangyari, kalahati pa rin. Now it is a family day. It is a time for everyone. And it is a call, an invitation. Bibigyan ko yan ng assignment. May isang buwan. From now on, I would like you to invite one. Para sa mga kapitbahay niyo ngayong nagiinuman, sabihin niyo, pare, doon tayo sa Mother Day pagkatapos ng misa. Mile ng misa. Ilagay natin sa kapanalan ng inuman natin. Magbibisa muna tayo pagkatapos. Invite natin yung pare. Tatawin niyo. O diba? Mas masaya. Okay lang sa inyo. Sunday is always a time to give thanks to the Lord for the many blessings that we have received.
And it is so fortunate for us sa lahat po or sa last Sunday po ng buwan ito na tayo ay nagkakatipon-tipon para ialay sa Panginoon ang mga bagay na dapat natin pasalamatan una sa Kanya. Right? Sabi ni San Pedro, mga kapatid, there will be a time na hindi na natin magagawa kung ano ang gusto natin gawin. So habang tayo ay malakas at bata pa, itong bata nito, Tinora, gawin natin ang mga bagay na magpapasaya sa ating puso at sa ating Panginoon. Darating ang panahon na ang kakaino, ang gusto mong kainin ay hindi mo na makakain. Lugaw ka na lang. Di ba? May mga pista tayong pagdiriwang pero bawal na. May tutulong na sa iyo sa iyong paglalakad kasi ang sasakit na ng mga tukod natin. But now that we are young and we are able, let us glorify the Lord. For it is so beautiful. At ikaw ng isang Agustino ng ating Ama, ang pinakamalaking bagay na pwedeng gawin ng isang tao ay ang pagmamahal at pagpupuri sa Diyos. It took time for me to reflect on these words of our last day. Bakit gano'n? Kasi nga, sabi ko kanina, there will be a time na mga bagay na ito ay sadyang mahirap natin gawin. We may have the desire to do this, but our body is not able to do it. So now, gawin natin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa ating puso at sa Panginoon. Right? Sa ating pagbasa, ayon kay Propeta Amos, ito ay isang paalala sa mga dapat gawin. These are social actions on what we are to do. Because if we are not, pag hindi natin gawin ang bagay na dapat gawin, ito ay nakapagbibigay ng kalungkutan sa Panginoon. Remember, tayo po ay biniyaan ng kaalaman. Pero pag hindi po natin ginawa ito po ay may consequence. At ito ay nangyari sa ating Ebanghelyo. Pinag-usapan sa ating Ebanghelyo ang buhay moralidad. Bakit may morality? Kasi nga, binigyan tayo ng isang regalo ng Panginoon. It is to choose to do what is right and to decide on the things that we have in accord to God's will. Sometimes, tayo ay nagiging abala sa mga bagay-bagay at nakakalimutan natin ang importanteng bagay. On certain division of community, it is but normal also working abroad to form a community and to have this what we call an ability to be and to belong to somebody else or to a certain institution. Pag ito po ay nagkagalaw, sadyang na nataptat siyang ego kung dahil bilang isang organisasyon, kaya nagkakaroon ng division. Pero hindi dapat yun. Dapat gawin, kung anong dapat gawin, it is for reconciliation. Itong usapin na dapat gawin ng bawat isa. Father, alam niyo po ba tayo mga Pilipino, iba po ang prinsipyo natin. We are always hovered by our emotions, not our intellect. Kahit gaano po tayo professional, pero may mga panahon na maraming kapanahonan na ang nananaig po ay ang ating emosyon. For what? Because we have been molded with that. We decided according to how we feel, and how emoted we are, and that is always for the good of the family, first and foremost. The gospel that we have heard is somehow in relation to what I'm sharing with you. Good is always in relation to morality. Good does not mean to say na ito ay parang nakakatuwa. May mga magandang bagay rin na minsan masakit sa puso, lalo na pag tayo ay natatama.
We have heard from these two personalities na binahagi ng ating Panginoon, two opposite personalities. Isang mayaman at isang mahirap. Pero gusto ko lang sana bigyan ng punto na ang kahirapan ko ay hindi hadlang para sa kaharian ng Diyos. Okay? At ang kayamanan mo ay hindi rin hadlang para sa kasamaan. Both can be co-equal to achieve heavenly things. But what is quite interesting is on certain decision-making na sa buhay ko ng tao, ay kung hindi dapat gawin ang isang bagay na dapat gawin, ito po ay classified, pag-uusapan po natin ang kasalanan sa moralidad. Sabi nga ng ating isang santo, si Santa Teresa, o Mother Teresa, she's so famous about it, sabi niya, I had a vision na maraming kaluluwa ang nahuhulog sa impyerno. Hindi dahil sa nagkamali sila. Nahulog sila sa impyerno kasi hindi nila ginawa ang dapat nilang gawin. Kaya nga kanina sabi ko, it's I think a good, perfect moment to invite somebody. When we become an instrument of transformation, when we become an instrument of peace towards others. It may be so hyperbolic for me to say, when we become an instrument of unity, quite ambitious, but nothing is impossible with the Lord. Kung tayo po ay nagiging isang napakagandang ehemplo or example ng pagkakaisa. And for sure, lahat po tayo dito, bawat isa sa atin ay may usapin na ganito at may iniisip sana tayo po ay magkakaisa. Pero ang tanong, paano? Paano? Kung tayo ay puno ng ating mga prinsipyo. Kung ang kabila ay mayroon din sila ganon, tayo rin ay may ganon. But if we settle on certain accounts, some would say, in an international religious dialogue program, that the possibility of coexistence is much into enthusiastic reality. Sa paanong paraan? Because it is not the question of what. Kasi nandiyan na yan. We recognize it. Pero paano po natin magagawa ng solusyon ng mga bagay-bagay? Para po tayo ay may skills sa kasalanan. You know? Dialogue. Okay. Dialogue or pag-uusap. Not only within organization or not only within the boundary of our biases, but as persons in charge. Ito ang unang dito sa ating Ebanghelyo. Wala silang magandang usapin. Mayaman nga, pero hindi naman siya nakinig sa kung ano ang hinihingi ni Lazaro. Ating narinig, napakaraming sugat. At ang lumalapit sa kanya ay aso. At ginagawa ng ating pinilapan yung kanyang mga sugat. When we have forgotten to enter into a dialogue with a person who is in need, partly may kasagutan tayo. And so it is a question of how we could possibly solve reality. Not only within organization or biases of personalities. Pag-usapan natin ang realidad ng pamilya. Bakit po napakaraming mag-asawa naghihiwalay? Wow. Bakit po napakaraming mga misunderstanding? Bakit po napakaraming mga prinsipyo ang naglalabasan na wala naman noon kayo ay sa mga kabataan kung kayo ay mag-jowa pa.
Bakit ganon? Kasi nga, we have forgotten to enter into what a dialogue should be. We have forgotten to understand the others. And I think ito ang nangyayari dito. When we speak of eschatology, mga bagay mo na mangyayari sa katapusan ng kapanahunan, there will always be a consequence of the things that we do. And so it is much in relation to heaven or hell. Kasi the last judgment, wala namang purgatory. Dalawa lang ang pupuntahan natin sa mga nagbigay ng kanilang sarili para sa kabutihan ng sangkatauhan ng simbahan. Sila po ay may biyaya ang buhay na wala naman. Ito ang sinabi ni San Pablo kay Timoteo. Gawin mo ang mga bagay. Sometimes sa mga kahirapan, mamuhay na matapat at may pananalig sa Diyos. Kasali nito ang pamilya. But we are always reminded of the things that we do. Going back to what will happen if we have loveless attention. Sometimes, Father, napaka-boring naman yan. Diba? Pero this is what the gospel is telling us. At the end, what things could we get from hearing of the gospel? Ng ating Ebanghelyo. Now we ask the Lord, Lord, sana on this day on, sana po ay magkaroon kami ng inspiration. Thank you. The spark of fire to start something new. To tell you, it would never be easy. Some would cross 7 mountains to achieve such goal. Pero, yun ang buhay. But if you do nothing, at the end of the day, nothing happens. What will happen? Nothing, right? But if you do something out of this reality, it is combined with hope, pag-asa, at may paninindigan, napakalaki po ng tsansa na magkakaroon ng pagbabago. Again, as I said kanina, when we become a person, an instrument of a change, of unity, after all, this is what our gathering is all about. Lahat ng mga grupo nandito. Siguro may isang grupo, dalawa nandito. Siguro may isang grupo, iisa lang nandito. So, ikliha. O, di ba? May grupo naman, karamihan nandiyan. Na sometimes it gives us a comparison. Why is it na ganito lang kami? Siguro kulang ng inspirasyon. Right? So, mga leaders ng kada grupo, saan po ba ang mga membro ninyo? Ito po ay ating mananagutan sa harapan ng Panginoon. Again, it is not a question of what, but how did you do? Sometimes we do to inspire us also that we need to do something out of it. Ay, Father, ayaw mo na discourage ako. Ano bang nakapa-discourage sa iyo? Ay, hindi ako gusto mong kasama. Napilitan lang ako. Pero gusto mo naman. Right? It is not on being forced, but when you are installed as a leader of a certain organization, meaning yung mga kasama mo, siguro may pananalig na magagawa mo mga bagay-bagay. Di ba? Kasi nga, may pananagutan na tayo. Napakarami ko po ng bakal ng mga upuan. And I hope and we pray that within these days, lalong-lalo na matatapos lamang po ng mga bakasyon natin. Come on, let us fill this church with your presence. And together as a family, magpasalamat tayo sa Diyos. That in that Thanksgiving, as we have also invited others, na instead na wala silang magawa sa kanilang mga tahanan, kasi linggo ngayon, or nandun, nag-iinuman, or iwan po saan sila ngayon. But if you become an instrument of a certain invitation na, wow, thank you, bro, no? Thank you, bro. Nandito kami. At na-feel namin ang presensya ng Panginoon kasi ang bawat isa ay nagpapakita ng pagmamahal. And I think it would be the same, and not would be the same, but the opposite of what had happened to the rich man. Nasabi niya kay Abraham, sabihan mo yung mga kapatid ko na huwag silang gumaya ng anong ginawa. Pagsabihan mo sila.
na sila ay magbago bago mahuli ang lahat. Ang sabi ni Abraham, pinadala ng Panginoon si Moises, pinadala na yung mga propeta, pero wala pa rin nangyari. Okay. Would it be the same for all of us? Na pagkatapos po ng ganito ay ganun pa rin. Pinadala na si Moises, pinadala na si Prince, at pinaalis na si Jesus. Ganun pa rin. Let's make a change. I think it's a challenge to become a catalyst of change. I tell you, it is not easy. But with prayers, na makikita yung ating pagtatry, pag ating sinusubukan, ito po ay nagbibigay ng kasiyahan sa puso. And I hope that this coming activity on October 5 will be a uniting factor para tayo ay magkaisa at masaya sa pagkakaisa, sa pagpapakita ng ating mga galing sa sports. Pero mag-exercise muna tayo. Baka, alam niyo na, after that, pag hindi natin makatayo, ang sasakitan ng mga tuhod. Para pag nag-picture taking, nakasmile pa rin tayo. Okay? Mga kapatid, unang misa ko ay mataas-taas. Yung last misa ko 2 years ago, pinasan ko na rin. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon for this opportunity. Natutuwa ako. Natutuwa kami ni Father Prickett ng aming community dito na patuloy kayo sumusuporta sa bawat grupo at sa ating community. Sana po tayo ay lumago at magpatuloy sa ating pagkakaisa at sa pagpapasaya ng ating mga gawain sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. Magsitayo po tayo. Sumasampalataya sa Pinagkakasakit sa Santa Maria Clemente, pinagpakasakit ni Poncio, pinagkakasakit sa krus sa matay ni Eli, na pinangroonan ng mga lima, may katlong araw na buhay na makatid. Kaya sa langit, tulog sa kanan ng Diyos ng mga pangyarihan ng lahat. Doon magmumulan, paririto kung sa mga buhay at nanamatay na tao. Sumasampalataya ko sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan sa liwanag, sa kasamahan ng sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nanamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Ang mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin ng ating tungkuling moral na tumulong sa nangangailangan. Patunayan natin ang ating malasakit sa kanilang kapakanan at manalangin ng buong taimtim. Panginoon, bigyan mo kami. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa buong simbahan, naway manatili siya tagapagtanggol o mahihirap, mga inaapi at mga pinagkaitan sa kabila ng pangaling ng mapalayo sa Kanya, ang mga makapangyarihan at mayayaman, manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng mga iba pang namuno sa atin, naway lagi nilang ipagtanggol ang mga karapatan ng lahat ng inaapi o pinagsamantalahan ng mga walang pusong individual o institusyon. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa mga manungkulan sa Inasyang Pandagat, naway lagi nilang igalang ang mga karapatan at karangalan ng mga mandaragat o umiwas sila sa anumang pagsasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa ating mga mandaragat, naway magampanan nila ang kanilang tungkulin at maging matatag sa harap at kabiguan o pangulilan at humanggap naway sila sa inspirasyon sa mga
pagpapahalaga, Pilipino at pananampalataya ng Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa mga pamilya ng mga migrante, naway matiis nila ang hirap ng kanilang pagkawalay sa kanilang mga kamag-anak at pasiglahin sila ng pananalig at pag-asang balang araw na makapiling nila muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Panginoon, ang mga nang mahirap at tagapagtanggol na mga nagdadalang hati at nalulumbay, tukayan mong magiliw ang lahat ng mandaragat na ginugunitan namin ngayon. Tulungan mo sila at sa kanilang pamilya at panatilihin silang tapat sa iyo sa isang kabila ng kanilang pagkakalayo sa pagkapitin mo. Paglapitin mo sila sa buhay namin sa isang ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Tayo magtipo para sa pagkakalayo. Minsan lang ang
Tanggap ginawa ng Panginoon ang pagkakasay mo, Pangay, sa kapulikan niya, karalan at sapat na pakinabangan at kapuong sambayan natin. Ama naming lumikha, luoy mo ikalugod ng aming paghahandog, na ito ay naway siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin umaagos sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa namin, masasaluhan upang may sabang sumako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamayas ng pagkakanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay naigatang kamalayan ay kanyang malupig, kaya siya ang aming daan para aming masakit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiyawit ng papuri sa iyo ng walang upay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan, na iahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos sa lapunan, ginawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ay,
nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mamugulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Domenico ang aming Obispo. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nahilay, lalong-lalo na si Carl Steven, Rinaldo, Joy Nasan, Casimiro, Florencia, Remedios, Maribek, Jose Junior, Jose Senior, John, Jo Marie, Felix, Adelaida, Danilo Corazon, Nelodi, Regina, and all the souls in purgatory, Leofe, Rodrigo Senior, Rodrigo Junior, Joselito, Leo, Agapito, Basilia, Maria, George, Aquilino, Marcela, Roberto, at sa lahat ng aming mga kapatid na nasa purgatorio, nang may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindabatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa ang mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararagan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo at sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ibayag natin ang lakas loob.
Manalangin tayo. Tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katakutan upang kami makatambal sa kalalapian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na namin na yon pinapahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsibok. Magandang hapon po sa lahat. Mayong gabi, may hapon po. Buonasera a tutti. Allora, in questo momento vorrei ringraziare la presenza di Dottore Ciro Pina. Vorrei parlare alcune parole del film. Vorrei parlare qualcosa. Allora, lui è anche il vicepresidente della municipalità e anche il nostro grande collaboratore come Agostino Scarsa. Grazie davvero carissimo Ciro. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito, sono molto onorato di essere stato invitato da voi, da questa comunità che è una comunità che fa tanto per questa chiesa e per questo quartiere e per questo ordine. No. Grazie ancora e spero di essere sempre utile e collaborativo per la vostra comunità. Grazie. Sì, vabbè, è il terzo anno che facciamo quell'incontro. Antonio è presente, è il terzo anno che facciamo quell'incontro al Parco Villa Capricci, dove c'è la struttura sportiva che noi mettiamo a disposizione della comunità. Le regole sono semplici, basta voi le rispettate al massimo perché siete una comunità molto, come faccio a dire, meravigliosa, bella. Non c'è bisogno di dire a voi come stare in quel posto, perché voi quel posto lo vivete come si deve vivere, perché siete una comunità molto, come dire, bella. Può essere banale, perché spero che lo capiscano, può essere banale dire delle cose perché voi non ne avete bisogno, siete una comunità speciale, siete una comunità che fa le cose come si deve, nel rispetto di tutti. E io sono veramente onorato di poter essere utile alla vostra comunità. Grazie, grazie veramente. Salamat talaga tayo kay Ciro dahil sa fiducia sa trust na binigay niya sa atin bilang Filipino community. Sabi niya, nasa puso na natin yung mga hiyas. Hindi na dapat sabihin pa. No, dahil alam na natin kung ano yung mga gagawin natin. Dahil tayo ay Pilipino, tatak Pilipino, yan mahusay. Yan tayo. Kaya, magpapasalamat tayo sa lahat. Lalong-lalo na ang ating mga OADS CFCAA officers. Nandito si Kuya Paul. Kuya, kung po di misali. Gracias. Chairman po ng ating sports ngayong October 5. Magandang hapon sa iyo, Remy, Father Renan, at
sa inyong lahat, mga kapatid. Grazie tante, Dottor Ciro Guido, per la vostra presenza. Dobbiamo, in quel posto che stavi dicendo, dobbiamo sempre tenere come sta, non possiamo lasciare un casino. Come sta, come abbiamo visto quando arriviamo, dobbiamo tenere come sta. Grazie tanto per la vostra presenza. Allora, ci vediamo la prossima domenica. Lahat po kayo mga kapatid, coordinators ng ating Sports Fest, ay ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa inyo, sa inyong mga suporta sa lahat ng ating mga ginagawa, lalo na sa ating founder, Peggy Reyes, at si Secretary sa kanilang mga pagsisikap. Lahat na lang mga coordinators, sa inyong mga tulong, sa inyong mga suporta, maraming salamat sa inyo. Allora, ci vediamo ottobre 5. Grazie. Dito naman sa isang lahat, salamat sa Divine Mercy, Missionary Family Prize, Peaceman PGBI, Peace Angels, nandiyan si Kuya Francel, thank you so much. BAC, Brother Leo, na hanggang magsuporta always. Sa WAD, at DL, sa WAD Lay, Kuya Jen, at sa ating outdoor servers, Brother Elmer, kabataan natin, sa Lalang Community. Ngayon, ibigay ko po ang posto sa ating General Coordinator, Brother Anthony. Okay, buonasera a tutti. Good evening. Specialmente con il Dottor Ciro Guida che sta con noi oggi. Ringraziamo molto, senza di lui il logo per domenica e niente. Grazie mille, Dottore. Nakilala ko siya ang Vice President ng Municipal Dottor Ciro, sempre aiutato noi finché la prima fest, Sports Fest, fine domenica. Sempre grazie, Dottore, per il suo aiuto per noi. E ringraziamo anche Padre Renan, Padre Britti, sa celebrate ng misa sa atin ngayon, palakpakan natin sila. Ang ating mga coordinators ngayon na narito ngayon, palakpakan natin sila lahat. Ang ating mga choir, one day service, palakpakan natin sila. Ang ating commentator at volunteer lectors ngayong gabi, palakpakan natin sila. At tayong lahat, palakpakan natin. So, we thank always our dear Lord. Patapos na ang September, tabi ang October. Full of activities. Start October 1, yung Holy Rosary. Holy Rosary, 6:30, kung sino yung available, dito natin gaganapin ang first Holy Rosary. Yung prayer alay sa ating Madonna, sa ating mahal na nilang Mama Mary. Then followed by the community, kasi nakipagpalit ang mga parents, so community will follow. So day 2, community 3 days good. So yung iba, alam na nila yung schedules nila. Then mag-end tayo ng Living Rosary ng 26 last Sunday of the month.
26. Papaalala po sa 26, 25, may visa tayo dito ng 6:30 again, anticipated mass because Sunday, October 5, wala tayong visa dito. So, October 4, 6:30 again, our anticipated Holy Mass for Sunday. Then, October 26, sinabi ni Brother Joel, anniversary nila ng PhilCom 1977. I think nag-renovate na po sila sa third dito. Kasi yun ang ewan ko kung nag-renovate sila. Then, yung Holy Rosary, mag-umpisa tayo ng earlier, mga siguro 3 o'clock before the Mass, to be led, headed by Divine Mercy, with the collaboration of Beck and the community, and all of us. Mag-join tayo ng Holy Living Rosary. So, ang ating mga choir para sa mga songs ng Living Rosary, you are needed. So, yun po. Earlier, ang ano natin, ang Sports Fest will begin at 8 o'clock. Nandun na tayo yung assemble time. Then 8:30 yata umpisa ng pagpasok natin sa logo ng sports, yung sa basketball court, rugby court, saka yung parade ng bawat teams. So, nakikiusap po ako with the sports officers na agahan natin ang pagpunta doon. So, minimize yung ingay kasi may limit yan ang ingay natin. So, alam na natin kasi pag third time na natin dito na mag-held ng Sports Fest. Yung mga tickets din, kung ready na, mamaya may meeting ang Sports Fest, coordinators and officers, at saka ang BISMIN, may meeting din, short meeting din sila mamaya. So, I think, mauna ang sports ate Lolita bago yung meeting ng BISMIN. So, ganun na po. Maraming salamat at sana po mag-join tayo lahat ng full month of Holy Rosary. Yun ang ating weapon sa lahat ng ating mga hinaharap na ano sa ating buhay. So, maraming salamat ulit. Doko de la mesa anche Maroso che la mesa che festa. So, grazie veramente al dottore Giro Guida per essere qui sempre con noi. Grazie mille. Anniversary, birthday, o kasi every Sunday kasi we established that one, every last Sunday of may blessing tayo sa mga birthday po, celebrants at sa anniversary po ngayong buwan na ito. And then after that, to bless yung mga yes po. things na nalagay sa Sports Fest. Ready na doon for blessing. So, yung mga birthday celebrants, come forward. Brother Marvin, tawagin mo paano mag-bless you. Birthday celebrants, yung nag-ano ng anniversary. Include na rin natin ang mga bata po. Kids, come first.
po, Panginoon, na magbigay sa amin ng lakas, pag-ibig, at kapayapaan sa mga puso para sa na kataungan at kaipasyon po dito sa Napoli, kababayan. Ito ay aming nalaas sa ngalan ni Jesus, ang iyong anak na ang Panginoon. Amen. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Pagpapalain niyo ng Diyos na mapagirihan sa lahat, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, pumayo kayo nadala ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kasabay tayo.